Alright, amazing morning everyone. Hello po, kamusta po kayo dyan? Pwede po ba tayong mag-chat dyan sa atin pong comment, no? Saan po ang location po ninyo para mabati po natin, no? Yung mga viewers po natin, yung mga masisipag po natin, mga movers. Amazing morning sa buong I Am Worldwide family. Ayan, kamusta po kayo? Bati muna tayo. And pa-shoutout na rin po yung inyo pong mga team. Hello po. Ayan. Kumusta, 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 kumusta? Ayan, magandang lalaki po ngayon na nagsasalita sa inyong screen. Wala po kayong magagawa, nasa akin po yung camera. Alright, so watching from Batangas City. Hello, mga taga Batangas yan. Alay, namimiss ko ng Lome. Siyempre, shoutout sa ating power couple, mga lodi natin sila, Mentor Fritz and Cory, no? Hello po, and watching from Iligan City. Yung ating pong full-timer na mentor, si Mentor Rochi, all the way from Cyprus na napunta ngayon sa Iligan, no? Provincial expansion. Let's go, Dream Team Worldwide. Hello, Mentor Julie from Vancouver, Canada. Hello po. At Mentor Ana, amazing morning watching from Agusan del Norte. Amazing morning watching from Montreal, Canada, Mentor Emelda Cardona. Yes, hello po. Metro Maki, hello from Saudi. Hello po, kamusta dyan? Sino pa? Shoutout natin yung mga team nyo. Amazing Morning Mentor, Visitacion. Ang ganda naman ng pangalan. Mentor Anita de la Cruz. Hello po. Mentor Shirley Arcel. Ayan, sino ba? Mark Carmelita, hello. Siya na parang medyo naiislang pala tayo. Team Spartans, ahu, 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 ahu. Ayan, si Mentor Marlene. Hello po. Matalom Leyte. Team Agape USA. Hello po, Mentor Ave. Of course, yung ating Team Warrior Lions, Alpha Lions, Mentor Mercy. Hello. Watching from Kuwait. Watching from Tondo. Team GGS. Yes, hello. Pinakamalayo. Ayan, hello po. Ayan. So, ang dami natin. MVP Eagles. Hello. First class team. Ayan, Dream Team 001. United Worldwide. Hello po. At Team I Am Worldwide. Yan. Of course, shout out sa mga 001 team po natin, sa Blast, sa MVP, sa Gideon, sa Gome, ayan, sa Lions, syempre, no? And of course, yung ating Dream Team Worldwide 001 family. Hello po sa inyo lahat. Alright, so guys, ito pong topic natin ngayon, ano? Kasi every Tuesday, ang nagiging topic po ng different powerful speakers ay same topic. Pero syempre, iba't iba yung speaker, iba't ibang bagsakan yan, ano? So, ang topic natin for today ay tinatawag na I am 5. Ayan. Okay, very, very basic. Okay? So, pwede po ito sa bago. Actually, kahit hindi pa member eh. Okay? Kahit na hindi pa po siya officially nag-sign sa inyo, pero gusto niya na siyang positive naman siya, ano? Pwede mong itag, pwede mong isend yung link kayo para mapanood niya na, para may idea na siya how the business goes, ano? Alright? And syempre, bago tayo mag-umpisa, lagi po natin ginagawa po ito. Nagpipray muna tayo. Okay? Samahan niyo po ako sa ating opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa pagkakataon po na binigyan niyo sa bawat isa ngayon na nandito po kami sa FB Live, na nanonood po, ready po makinig, Panginoon, at ready po sa iyong wisdom, Panginoon, na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. And Lord, we pray na lahat po ng mga mentors na makakapanood po na to, yung mga kapag-replay po na to, at yung mga mentors na nakakapanood po ngayon ng live, Panginoon, we pray, Lord God, na you will give them the specific word for them, Lord God. And so, Lord, we pray na kayo po ang manguna sa training po na ito, Panginoon. Let your will, let your wisdom be done in our life, Lord God. And Lord, let your blessings flow, let your Holy Spirit flow. In Jesus' name we pray, and everybody say Amen. All right. Ayan. So, kamusta ang lahat? Sige nga po, pa-type nga sa ating comment. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? How do you feel right now? Ayan. Kamusta mga pakiramdam? Mainit ba? Malamig ba? Nag-yellow ba? Okay. We are worldwide, so iba-ibang pakiramdam niya, no? Feeling fired up, okay? Feeling power, excited. Ayan. Tingnan natin ang mga kamusta ang pakiramdam. Naku, napakaganda sa community ng ating business, ano? Kasi very positive yung atmosphere, bawal ang negative, di ba? Hindi pwede magtagal yung negative energy, ano? Talagang ma-overpower siya ng positivity natin. I am excited, di ba? I am blessed. Feeling cool, mentor. Feeling blessed. I am blessed. All right. So congratulations, because whatever is you're feeling right now, all right, that will attract
Okay, that will attract the circumstances in your life. So meaning, if you feel excited right now, if you feel like, blessings is all around the corner, you know, ang feeling mo sobrang, alam mo yun, parang hindi mapaliwanag na saya, the pure joy and peace, excitement, love, di ba? Victory, alam mo yun, basta every positive feeling that you have right now, congratulations. Dahil yan po ang magmamanifest sa inyo. Alright? Kaya, grabe, nakaka-excite because greater things are about to happen to those people who believe. Amen? Alright, sino ba nagsasalita na yan, ha? Para po dun sa, matanong ko lang pala muna po, no? Meron po ba dito na yung first time na naka-attend po ng live training po natin para naman ma-welcome po ng ating I Am Moldoy family? Patype nga po dyan ng number 1 kung ikaw po ay first time. Okay? Sige nga, tingnan po natin at mabati po natin yung mga bago nating kasama, okay? Para po naman sige nga po, patype po ng number 1. Sino po dito yung first time mo lang na nakapunta dito sa atin pong live ng I Am Worldwide page. Ayan. At ikaw, as in, first time mo lang to, pinagbigyan mo yung friend, kinukulit ka. Oh, sige na, panoorin mo doon. Ang gwapo ng speaker kasi kilala mo ba si yung nawawalang kapatid ni Bong Revilla, yun yung speaker namin ngayon. Sige na. Meron ba dito? Meron dito. Meron ba dito first time? Sige nga po, tingnan natin. May mga nagtatype ba ng number 1? Okay, meron ba nagtatype ng number 1? Sige nga, pakita nga po. Oh, feeling number 1, mentor. Laging first time. Okay? Laging first time. Sige, pero biro guys, sino dito yung as in ngayon lang, yung ngayon ka lang talaga as in, no? Ngayon ka lang nakapunta dito. Okay? Yung sige nga. Oh, si Miss May. Pero tatawagin na po namin kayong mentor. Si hindi ko mabasa yung pangalan, Friza Bertran. Ayan. Sorry, hindi ko mabasa yung name. Sino pa yung first time lang talaga dito? Sige pa po, para naman mabati natin at ma-welcome ng ating I Am Worldwide family kung meron tayong first time nakasama dito. Ayan. Ang dami. Hindi nyo nakikita yung nakikita ko? May nakikita ko hindi nyo nakikita. Ha? Ang dami. Watching from Malaysia. Ayan. Sino po? Si mentor. Mentor na tawag natin dyan, no? Ayan. Annie. Hello po. Ren Hart. Ayan. So marami tayong mga kasama dito na first time. Yan. So for the sake of those people na mga first time natin nakasama, okay? Magpapakilala lang ako ng konti lang naman, hindi ko habaan na, okay? Para ma-maximize natin ang oras po ninyo. All right? So ako po ay dating OFW. As you can see in the picture, yan po ako. And that is my wife, Mentor Rach. Siya po ang nagdala sa akin sa I Am Worldwide. Nananahimik po ako sa abroad. Nananahimik ako sa dati kong company. Bigla niyang nakita ang I Am Worldwide. Talagang na-curious po siya. Imagine mo, hindi pa niya natikman ang products, hindi niya pa nakita ang office, wala pa siyang nakausap na mentor, pero baliw na baliw, gustong-gustong sumali sa I Am Worldwide. Kahit na conflict sa business namin or sa company namin before kasi same industry. Pero ang lupit, no? Kaya talagang saludo po tayo sa mga lahat ng kababaihan. Kaya meron akong specific training para sa women empowerment. Puntahan niyo lang po yung aming pong YouTube channel Dream Team Worldwide, no? Nandun po 'yan, no? Na-share ko din sa aking timeline po 'yan, no? Na Women Empowerment Talk. Kasi saludo po ako sa mga kababaihan. Ibang-iba talaga ang power ninyo. Okay, kasi yung wife ko po, no? Talagang kahit ako ayaw ko, okay, siya po nakagawa ng paraan na makasali to the point na, di ba? I have no choice but to join. Pero syempre tinignan ko rin, inaaral ko din po yung I Am Worldwide, no? At true enough, nakita ko na sobrang far superior from any network marketing companies available today. So syempre, saan ka ba pupunta? Sa pinakamaganda. Para wala ka nang hanapin pang iba kasi nandun ka na sa pinakamaganda. Alright? So kaya naman po, we are so grateful with I Am Worldwide kasi hindi po natin pinagsisihan na tayo po ay pumunta po dito. Ito na po yung ginawa natin full-time business. At awa ng Diyos dito, ang dami namin experience the first time. Grabe, first time namin makapag-travel nang wala kaming gastos. Kasi dati naman nagta-travel kami. Kasi yung wife ko po ay restaurant manager. Ako naman po ay naging manager din po sa Singapore. Pero yung mga travel namin, siyempre, budget lahat yun. Budget yung hotel, budget yung airfare. Basta lahat, budget. Kaya ka diba, pagkatapos ng
ng travel, ano, sasabihin, back to reality, ano? Yung bago pa lang makabalik sa work, nako po, nandun na, damang-dama na yung stress, no? Pero ang sarap pala mag-travel na habang nagta-travel ka, wala kang iniisip na gastos, wala kang iniisip na ubos na pera. Ha? At ang malapit pa na to, habang nagta-travel ka, may pumapasok pa rin na income, di ba? How would you like that, no? Gusto mo po buwan natin ng ganon na habang ikaw ay nagta-travel, hindi mo na nga pinoproblema yung budget, may pumapasok pang income. If you like that, please type, I am blessed. Yan. Sobrang blessed po tayo lahat. Ayan o, andito yung idol natin, Mentor Ray, na aking pang naging roommate to sa Japan. Grabe, no? Sino magkakalang isang dating barker ay ngayon ay sports car achiever, di ba? Shout out idol Mentor Ray, no, nandiyan, no, nanonood sa atin. So guys, dito lang po tayo, no. Ito sobrang grateful po kami sa company. Saludo po tayo kila Press AM, VP Aika, GM Ana, at sa lahat ng buong management staff po. Sobrang iba ang kultura, ibang-iba ang I Am Worldwide, promise. All right? So, salamat po, no? Anyway, so punta na po tayo sa training. Punta na tayo sa training. All right, paki-type nga po diyan. Parang may kakaiba diyan, Mentor Sam, sa training pero 'di ba I Am 5 yan, oh. Yan oh. Para may twist tayo. Give me I Am 5. Para matandaan po ninyo. Turn to your neighbor and high five. May katabi ka ba? Sige, makipag-high five ka dyan sa katabi mo. Wala akong katabi, Mentor eh. Okay, harap ka sa salamin. Okay, makipag-high five ka dyan sa harap mo. Okay? Kung ikaw ay nasa kwarto ngayon, wala kang kasama dyan, tapos pagharap mo sa salamin, may nakita kang iba, tumakbo ka na. Ano daw? Oh, hindi kita tinatakot ha. Commercial break lang. Para naman na medyo, okay. So, I Am 5, para matandaan mo to. Kasi guys, okay, paki-type nga po sa comment natin, puso. Okay? O kaya naman sa English, heart. Type mo nga dyan sa ating comment, puso o kaya naman heart. Because the I Am 5 is the heart of the business. This is the puso of the business. Okay? Sa madaling sabi, pag ikaw po wala kang puso, ano mangyayari sa'yo? Mabubuhay ka ba o mamamatay? Pag wala kang puso, okay, ano mangyayari? Patay na, wala na puso. Okay? So, ibig pong sabihin, kailangan pala ng mayroong puso. Hindi lang basta puso. Active heart. Kaya nga ang tawag sa atin, mover. Pag sinabing mover, it's a verb, no? Tama ba? Verb ba yun? Mover is the name na, no? Okay. O basta yun. Move, nagmo-move, no? Gumagalaw, galaw-galaw. Galaw-galaw, baka, sabi nga ng iba, galaw-galaw, baka, ano, sa kasunod. Diba? So, ibig sabihin, kailangan po, ikaw ay may puso, at active yung puso mo, nagmamahal, tumitibok. Ayan, o. Sige nga, hawakan po ang inyong puso. Okay? Ang puso mo yung puso mo ang hawakan mo at hindi yung puso ng iyong katabi. Okay, sabayan niyo po ako. Hawakan po ang iyong puso. Okay? Hawakan ang iyong puso. At huwag yung puso ng katabi. Okay? At sabihin mo sa sarili mo, I am so grateful. Yan. Sige nga, sabihin niyo po, I am so grateful. Because one of the secrets ng mga multi-millionaires, multi-billionaires ay pagiging grateful. So, okay, put your hand sa heart mo, sabi mo, I am so grateful. Thank you, Lord. Okay, I am so grateful. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Okay, bakit? Because you are in the right environment for you to unleash your potential. Okay? Yung I Am 5 natin na topic, it is the heart of the business. Ito yung puso ng negosyo mo para mabuhay ang negosyo mo, okay? Para hindi mamatay. And what you're doing right now, you're actually investing time to learn. All right? And that is what we call training. Kaya congratulations sa patuloy na pag-a-attend ng training. Hindi ka nagsasawa ng training because the training is the backbone of your business. So, pag sinabing backbone, kaya mo bang maka-move, makaalis, makalakad pag wala kang backbone? Okay? Di ba paralyzed ka nun pag wala kang backbone? And then, pag wala ka rin siyempre yung heart, wala na, patay na. Tama? So, the two most important factors on your business is actually the training plus the I Am 5. Alright? The I Am 5 is the heart of the business. The training that you're doing right now is the backbone of your business.
So congratulations. Okay? Ikaw ang susunod na mag-share ng testimony mo. Parang closing lang ginagawa ko. Intro pa lang po ako. Intro pa lang. Ikaw na ang susunod na mapapakinggan yung amazing success story mo. Okay? So wag kang bibitaw. Congratulations sa 376 million movers, no? Entrepreneurs na naka-tune in ngayon sa atin, ha? Alam ko, meron ka pa dito gustong isama, itag mo na siya, kulitin mo siya. One of the characteristics na meron tayo dapat mga mentors ay pagiging pusher. All right? Pagiging pusher. Positive po yun, ha? Hindi yung pusher na addict. Okay? Ibig sabihin, pinupush mo yung mga members mo to unleash their potential and to step out from their comfort zones. Because inside the comfort zones, there are no growth. All right? So, let's move on. Okay? Reminder po, ha? Don't fake it. Just fake it till you make it. Okay? Reminder again, no? Sabi ni Mentor Super Sam. Don't fake it. Just fake it till you make it. Okay? Kasi marami po sa atin, while doing the business, para lang makapagpa-join, para lang makapagpa-pay-in, anong ginagawa? Pinipeke na po nila. Alright? So, yan po ang number one reminder natin para sa lahat. Okay? We don't need to fake results. We don't need to fake things for us to have results. Alright? But we just need to put our faith. Pakitype nga po dyan sa ating comment yung napakalaking caps lock lahat. Faith. Okay? Because we are in the faith business. So, ibig sabihin po, you have to exercise your faith. Faith is far different from fake na word. Alright? So, maging sino ka man. Alright? Ano man ang background mo. Kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, bagsak-bagsak ang grades mo, tama? Naging ang dami mong failures, ang dami mong mistakes, congratulations. There's a huge chance for you to make it up, to become a better person, to unleash your potential, to reach your dreams, because nothing is impossible if you believe. Amen? All right? So tandaan lang po natin, ang negosyo po natin, it's a faith business. So habang ginagawa po natin ang negosyo, lagi po nating alalahanin, hindi mo kailangang magsinungaling sa kausap mo. Tama? Because basically, ang mga ma-encounter mo dyan, sigurado ka? May kita ka na dyan? Malaki na kita mo dyan? Marami ka na pera? May kotse ka na dyan? Di ba? Kinakatsawan ka pa ng mga friends mo? Okay? Para lang ma-please mo sila, ano sasabihin mo? Oo, may kotse na ako. Ito yung picture ko. Nagpa-picture ka. Oo, may check-in ako. Malaki ng income ko. Ito, naku, yung pala. Di ba? Fake pala yun. Hindi pala totoo yun. So, wag po ha. Hayaan mo ng iba ang gumawa nun, wag ikaw. Sa ibang kumpanya kasi ginagawa po yun. Pero ang kultura po sa I Am Worldwide ay we are actually exercising our faith. At yung salitang I am, the first letter of I am stands for integrity. Ibig sabihin, yun, totoo lang. Okay? Walang labis, walang kulang. Alright? So, eto po yung dapat na maging mindset natin before we even begin on this 5 basic skills. Alright? Sabi dito, start to begin. Don't overthink. Kasi nga, too much analysis will lead to paralysis. Okay? Analyze ka ng analyze. Paralyze ka. Kaya ko ba ito? Baka kasi ganito? Baka kasi ganyan? Baka kasi ayaw niya ba? Baka naman kasi, alam mo, puro ka, anak ko po. Isip ka ng isip. Kasi ganito, naku po, ayan na, nag-overthink ka na. Wala ka nang nasimulan. Samantalang, you are already in the right business, in the right timing, in the right opportunity, and you are the right person, but you are afraid. Parang iba yata yung accent mentor sama. You are afraid to start. Okay? Don't worry, because every beginner, okay? Lahat na nag-uumpisa, ganun ang pakiramdam. Alalahanin niyo po, nung kayo po ay, okay, para magkaunawaan po tayo. Okay? Ayan, para malaki screen natin. Alalahanin mo yung una kang tumawid ng kalsada. Okay? Anong pakiramdam mo?
kinakabahan, naiihi ka, nadudumi ka. O hindi, ganito na lang, para mas exciting sa inyo, ha? Alalahanin mo yung first ever kiss mo, ha? Sa jowa mo. Ano ang pakiramdam mo? Okay? Sige nga, patingin nga po dyan ng comment. Sige, mag-throwback tayo. Ano ang pakiramdam mo nung nung unang experience mo makipag-kiss sa jowa mo, ha? Okay? Sige nga, tingnan natin ang comment dyan. Ayan, ang gusto-gusto ninyo, ha? Sige, tingnan natin. Ano, kabado, sabi ni Mentor Antonio. Ayan, kinabahan siya. Mentor, sa akin lahat ng balahibo sa akin tumayo, lahat ng mayroon sa akin tumayo, mentor. Ha? Sino pa? Mentor Marites, natakot daw siya. Si Mentor Christy naman, natawa naman siya, natawa. Si Mentor Lorna, kabado. O, sino pa? Kinabahan, si Mentor Menchu. O, si Mentor Avi naman, excited. Excited. First time makakiss sa jowa. Alright? Amazing morning, Mentor Nessie. Yes. Mixed emotion, sabi ni Mentor Ani. Si Mentor Tess naman, kinilig daw siya. Si Mentor Alain Custodio, kinalabutan po, Mentor Sam. Kinalabutan daw siya, ano? Ayan. Natakot daw si Mentor Shirley. Ay, sobra. Napawisan ng malamig. Ayan, sarap naman experience yun. Si Mentor Lynn Rose Medina. Ayan, hello po. Nanginginig haga. Ano ga naman, aray? Sabi ni Mentor Rose, ha. Yung ha na may H pa, ha? Di ba? So, different feelings, no? Excited basta may feelings ka. Ayan, amazing. Nanginginig, men. So, kakaiba. Unexplainable. Di ba? Kasi first time mo eh. Hindi mo alam kung gaganon ka ba? Gaganon ka ba? Hindi mo alam kung basta. Okay? Awkward ba? No? Awkward, ha? Kasi first time. Lahat ng first time may awkward feelings. Pero, di ba ganito? Pansinin nyo guys, nung nagawa mo na siya, okay? Di ba? Parang ayaw mo mag-kiss na ewan, parang tutuloy ko ba to? Hindi. Pero nung natuloy na nag-kiss kayo ng jowa mo, ng first boyfriend mo pa, ng first girlfriend mo, nung first time na nag-kiss kayo, di ba? Kamusta pakiramdam? Nakalutang ako sa hangin, mentor. Namutla, mentor. Ayan, namutla daw. Nahimatay? Grabe. Nakipag-kiss siguro to kay Papa P. Nahimatay kasi si Papa P pala ang first kiss niya. Ha? Anong nanginginig po, mentor? Nakuryente, mentor. Naku. Mataas ang voltahe na ito. Nakuryente daw. Ha? Hindi makatulog. Ayan, di ba? Grabe, no? Masaya, Hindi, si Mentor Lorna hindi makatulog, no? Grabe, Yung parang nakahiga ka na, tapos parang kahit nakapikit ka na, na-imagine mo pa rin yung kiss na yun. Grabe. Ayan, maraming kinikilig dyan, Parang Valentine's Day lang ngayon, Napayes, tulala, Malakas ang voltahe. Alright, so guys, tinan nyo to, Yung unang feelings mo, parang itutuloy mo ba o ayaw o ano, alam mo ganoon? Trasarado no? Pero nung tinuloy mo, ang sarap sa feelings. All right? Ang sarap. Hindi may paliwanag, parang hinahanap-hanap mo. Okay? Okay, guys, baka kung saan tayo mapunta. Doon tayo, balik tayo sa business, Okay, so ibig sabihin, si mentor, baka kung saan tayo madala ni mentor, Okay? Start to begin. Don't overthink. Okay? Itong IAM 5 skills natin na mamaya makikita nyo kung ano lahat ng mga yon. Start lang. Gawin mo lang, no? Be confident, okay? Kahit na hindi ka pa confident, be confident. Paniwalain mo sarili mo na confident ka. Okay? Kasi minsan, it's the battle of your mind, kinakalaban ng negative thoughts, yung positive thoughts mo. Kaya ko ba to? Alam mo yun? Baka hindi ko kaya. Hindi, kaya ko to. Hindi ko kaya to. Hindi, kaya ko to. Alam mo yun, naglalaban yan, Rejection is normal. Dapat yun yung mindset mo na, okay lang, sige, basta kakausapin ko to. Kasi okay lang naman. Kahit ma-reject ako, okay lang yan. Di ba? Urgency, yung ba parang, kailangan ko nang gawin to. The power of now. Okay? Repeat and never stop. Yan yung ating proper mindset dito sa gagawin po nating I am 5 na to. Alright? So, number 1.
Paki-type nga po sa comment natin, prospecting. Yan, okay? Para sa mga bago at para sa mga luma na, ang prospecting po ay tinatawag ding sponsoring, alright? And from the word itself, prospect, alright, or sponsor, okay? You are actually helping someone, okay? Paki-type nga po sa ating chat dyan, I am helping someone. Yan. Mahaba yata, mentor. Oh, basta. I am helping someone. When you are actually prospecting in our business, the thought, all right, ang iyong mindset, you're actually helping someone. Okay? Let's correct your mind, ha? Huwag mong isipin na prospecting making money. Okay? Let's correct the mindset. Okay? Because tandaan po natin palagi, the money will always follow you if you do your purpose. All right? I am helping someone. That is your purpose on prospecting. All right? So, meron tayong tinatawag na hot, warm, cold. All right? Paki-type nga dyan, hot, warm, cold. Ano ba yung mga hot, warm, cold din, mentor? Okay. Unahin natin yung hot. Ano ba yung hot? Siya yung pinakamainit kaysa sa warm. Yung cold naman, malamig. Ano daw? Oh, unahin natin yung hot. Pag sinabi nating hot, alright, yan yung tinatawag nating inner circle mo. Yung malapit sa puso mo. Okay? Yung trusted ka talaga nila. O close friends mo, family mo, relatives mo, na malapit talaga sa'yo. Na alam mo yun, pag may sinabi ka, alright, trusted ka nila, paniniwalaan ka nila, sasamahan ka nila. Hot ang tawag doon. Usually, hindi ka na masyadong mahirapan dyan. Okay? Kasi, nandun yung full trust nila sa iyo. Alright? So, don't get me wrong, ha? Kailangan nyo po ganito. Kailangan po natin, ito po yung procedure. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kinalimutan mo yung hot mo, yung warm mo, dumiretso ka ng cold. Yung warm mo, ito yung mga kakilala mo. Alright? Hindi mo siya ganun ka-close, pero makakakilala mo yan. Yung cold mo naman, ito yung mga hindi mo kakilala. Ito yung common mistake ng iba. Okay? Huwag ka mag-alala. Halos lahat nagkakamali naman dito eh. Pero ito nga, no, kino-correct po natin. Yung iba, kasi nga nahihiya sila. Ayaw nilang kausapin yung family, relatives, mga close friends. Dumidiretso sila sa cold, yung hindi nila kakilala. Alright? Which is, alright, sige, nagkakaroon ng network, kakaroon siya ng pay-ins, may mga bagong members. Yun nga lang, nakalimutan niya yung family niya. Biglang nagulat, nagkita pa sa opisina, oh, pinsan, bakit nandito ka, pinsan? Oh, bakit? Halimbawa si Mentor Wilson, ay pinsan niya si Mentor Leticia. Nagkita kayo sa opisina. Oh, pinsan, oh, Leticia, ba't nandito ka? Oh, ba't nandito ka din? Nagkagulatan, ano? Member ako dito eh. Member ako ng IAM. Ganun ba? Kakasali ko lang ngayon. Sabi ni Mentor Leticia. Kakasali ko lang ngayon. Ganun. Ayan na. Hindi na maintindihan. Di ba? Ito pa lang si Wilson, matagal lang member. Pero ito si Leticia, kaka-sign up lang. Hindi na makapagsalita. Kanino ka nag-join? Okay? Guys, nako, ito, tandaan mo to, guys. Kaya hindi ka pwedeng, you have to follow the procedure, the system. Okay? Nagkagulatan si Wilson at si Leticia. Si Leticia bagong sali. Si Wilson matagal na. Tapos itong malapit, itong Leticia, nag-pay in ng Jade. Nag-Jade pa. Tapos sabi ni pinsan niya ni Wilson, ang daming package siya, ang daming products. Ano yung binili mong package? Ano daw eh, yung kulay green, ano ba to? Nagbayad kasi ako 198,000 eh. Na 198,800. Yung ano to eh, yung may buy one take one voucher kasi gusto ko yung buy one take one. Kaya ito yung kinuha ko, ito daw yung pinakamaganda sabi ng mentor eh. Ito Jade. Insan, sino nag-invite sa'yo? Di ba? Sino nag-invite sa'yo, pinsan?
nakilala ko lang sa Facebook eh. Nakita ko kasi yung yung post niya tapos ayun, tapos in-invite ako tapos yun, in-explain sa akin tapos ayun, ito, sumali ako. Nandun pa nga sa taga Cebu nga siya eh, taga Cebu. Tapos syempre dito ako sa Manila. So pinapunta niya ako dito sa head office. Pwede naman daw ako dito bumili ng package. Grabe! Ano maramdaman mo nun? Ha? Yung pinsan mo, okay, nag-join sa taga Cebu. Tapos pumunta ng opisina, bumili ng package. So, Jade pa. Pinsan mo pala. Bakit? Ay, hindi mo kasi in-invite eh, ha? Ha? O, ha? O, sino dapat sisihin doon? Okay, tama na, ha? Kung meron kang mga hindi na-invite na hot mo pala or warm market mo pala, inuna mo kagad yung mga hindi mo kakilala kasi nahiya kang i-approach yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, yung family mo. Di ba? Inuna mo yung hindi mo kakilala. O, di ba? O, yun. Alright? So, ang purpose mo kasi dito, hindi para ma-recruit sila. Hindi para ma-recruit sila. Para ma-share sa kanila. Let them decide, hindi ikaw. Okay? Ang trabaho lang natin mag-share. Ang convincing, hindi wala sa atin yon. Alam mo ba, na sila po, if they are the right prospect, hindi mo kailangang kumbinsihin, automatic yan. Eh, kami nga wala nag-recruit sa amin, di ba? O sa wife ko, di ba? Wala nag-recruit ba kay Mentorage? Napanood nga lang niya yung video, sumali eh. Hindi nga niya kilala eh. Hindi nga niya natikman yung barley eh. Hindi nga niya napunta ng opisina eh, sumali eh, ha? Ibig sabihin, pag natagpuan mo ang tamang tao, hindi ka mahirapan. Sometimes, nahirapan ka magpapiin sa prospect mo, kasi nga, hindi pa siya, kumbaga sa bunga, sa prutas, hindi pa hinog. Okay? Kaya, alam mo, hindi mo mapapitas ba? Hindi pa mapitas, hindi pa hinog eh, hilaw pa. Ha? Importante, nag-share ka. Kasi para pag nahinog na yan, saan lalapit? Eh, ikaw yung kaibigan. O, sa'yo lalapit yan. Alright? So, hot, warm, cold. Unahin mo na yung hot market mo. Sino yung mga ka-close mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Unahin mo yan. Ang dami yan. Ang dami yan. Okay? Lahat, alam nyo ba, panag-edad po daw ang tao ng 25 years old and above, 500 pataas na po ang kanyang mga kakilala. Yung mga elementary, high school, college, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, etc. Ang dami niyan. Isa-isahin mo, 500. Kaya pala. Oo. Hot and warm. Basta hot at warm, yan yung kakilala. Yung cold market, ito yung hindi mo kakilala. So, pag naubos na lahat ng hot at warm market mo, ilista mo lahat yan. Okay? I-categorize mo yan sa man. May money, lista mo. Sa prospect na listahan mo, 3 kategory. Sino dito yung mga kilala kong may pera? Ilista mo lahat dito. Si Pedro, si Juan, si lahat ng Poncio Pilato dyan. Ilista mo. Lahat ng prospect mo. Yan, lista mo lahat yan. Okay? Tapos, letter A. Ito naman yung may authority. Huwag mo nang isipin, may pera ba to o wala? O basta, huwag mo isipin may pera siya. Basta kilala mo siya na may authority. Ano yung may authority, Mentor Sam? Ito yung pwedeng siya ay leader ng isang samahan, presidente ng organisasyon, federasyon, kooperasyon, basta lahat ng may siyon, di ba? Yan, basta leader siya dyan. O kaya mga managers, supervisors, meron siyang authority na pag siya ang nagsabi, yung subordinates niya, yung mga members niya, alright, ay makikinig sa kanya kasi may authority siya eh. Si kapitan, si mayor, o mga politician, pwede rin. Lista mo dyan ngayon. Sino yung person of authority o mga police, teacher, lahat. Lista mo dyan. Dami niyan. Letter N naman, ito yung may needs. Ano yung needs? Kailangan ng produkto, may sakit. Isip ka ngayon, sino mga kakilala ko may sakit nga, no? Sino nga pala? Isip ka ngayon, yan. Alam niyo guys, pag nag-isip ka, magugulat ka. Marami kang maiisip. Pero pag hindi ka nag-isip, magugulat ka, wala kang maiisip. Tama o tama? Totoo yun. Yung halimbawa, inisip mo na, Mentor, wala na kasi akong maisip na prospect eh. Tama ka talaga, wala kang maisip na prospect kasi hindi ka nag-iisip. Hindi ako galit ha. Nagpapaliwanag lang. Pero pag inisip mo may prospect ka, meron ka talagang prospect. Alright? Because whatever you think, that's who you are. Alright? Needs. Sino yung kailangan ng product? Sino kailangan ng barley? Tama? Ano pa? Sino yung kailangan ng extra income? Alright? Dagdag income. Si kumari nga pala,
naghahanap nga pala 'to ng ano, ng pagkakakitaan. Oh, si pare nga pala, maliit na nga lang pala yung sweldo na 'to kasi nag-ano sila. Alam mo 'yun? Eh, ito nga pala, kailangan pala 'to ng dagdag kita kasi laging kapos 'tong kaibigan ko na 'to. Ilista mo diyan. Okay? Naku, napakadami 'yan. In other words, lahat ng kakilala mo ay prospects mo. Prospects mo. Dami, no? May money, may authority, may needs. Yung needs, regardless of may pera ba yan o wala. Kailangan ng product, right? So literally, lahat ng kakilala mo ay prospect mo. So do not overthink. Write it down. Do not prejudge. Pakilagay nga po sa comment natin, do not prejudge. Hindi ka naman judge ha? Pero kung makapag-judge ka, kala mo, ano, alam mo yun? Eh ito, wala namang hilig sa business to, wag na to. Ganun. May ganun, di ba? Eh ito, wala namang, hindi naman mahilig sa mga ganto-ganto to. Wag na ito. Ito, ayaw naman namang herbal to, wag na to. You'll never know. You'll never know. Isulat mo lang. Invite natin yan. Ang kasunod ay inviting. Yan, do not prejudge. Alright? So pag nasulat mo na lahat, yung kakilala mo na yan, dyan pa lang, pwede na sumabog ang grupo mo. Kasi yung mga kakilala mo, may kakilala yan, ang kakilala na hindi mo kakilala. Okay? Wala ako sa Canada, pero may team kami sa Canada. Kasi yung kakilala namin, kaibigan namin, ang kaibigan sa US, wala ako sa US, pero may team tayo sa US. Ikaw din ganun. Wala ka sa bansa na to, pero may team ka doon. Because of, that is what you call networking. Alright? So, anong gagawin natin sa mga prospects? Invite natin. Pakitype nga po sa chat natin. Inviting. Alright? I-invite mo na ang prospect mo. So, dito na yan. Ito na yung magte-take action ka sa pag-approach sa kanila, sa mga prospects mo. Alright? So, people often have more excuses than more invites. That's the common problem. Ganito siya, no? Ang dami mong malulupit sana ng mga prospects, ha? Ang dami sana, mga quality prospects na tinatawag, ha? Yun nga lang, mas marami rin sa iyo yung excuse mo. Kasi mentor, basta nahiya kasi ako mentor mag-approach, Nahiya kasi ako mag-invite mentor, May kilala ka bang yumaman sa pagiging mahiyain? Tama? Yes, si mentor may mahiyain. Pero na-overcome niya ang pagiging mahiyain niya, ha? Yung ating top 1. Tama? At marami sa atin, mapapakinggan mo yung mga testimony. Ako po, talagang dati po, takot po ako sa tao. Makita ko lang yung tao, naihina ako. Ha? Parang ano lang, ano? Alam mo yung ganon? Ganon ka takot sa tao, ganon ka mahiyain. Ay, tao, ayun na. Di ba? Pag makakita ng tao, kala mo. Ha? Kasi nga po, well, understandable naman po yan. Because one of the fears ng mga tao po talaga is public speaking. Talking to someone, talking to strangers. Kasi bata pa lang tayo, na mindset na tayo, anak, do not talk to strangers, anak. Ganun. Bata pa lang tayo, yung utak natin, may na-plug in na dyan na salitang do not talk to strangers. Alright? Kaya kahit nga hindi strangers hindi mo na nahiya kang kumausap. So, anong nangyayari ngayon, instead na marami kang ma-invite kasi marami kang prospects, anong nangyayari? Marami kang excuse. Hindi, mentor kasi wala, na ano ko na lahat Nakausap, na-invite ko na lahat, mentor, talagang wala Anong na-invite? Hindi mo nga pa ini-invite Nagsinungaling ka pa sa mentor mo na na-invite mo na lahat. Hindi mo pa nga tinatawagan niya Hindi mo pa nga chinachat ha? Naging excuse mo lang kasi talagang ano mo Tandaan mo po, ano ba ang kapalit ng lahat ng gagawin mo dito? 'Di ba may pangarap ka? Tama? 'Di ba may deepest why ka? 'Di ba may dreams ka na gusto mong ma-achieve?
Di ba gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, gusto mong makatulong sa maraming tao? Pero sa pag-invite pa lang, kung hindi mo na magawa, pagyaman pa kaya? Oo nga, no, mentor. Pag-invite na nga lang, hindi magawa. Paano pa magyaman? Ano yung mas mahirap? Mag-invite o magpayaman? Tama eh, no? So, isipin mo, madali lang. Para wala kang excuse. Pag inisip mo na mahirap, mahirap talaga, mentor, mahirap, mentor. Nanginginig ako, mentor. Yung kamay ko, nagpapawis na, mentor. Kasi iniisip mo, mahirap. Tuloy, ang katawan mo sumusunod. Naku po, that's how powerful our mind is. Whatever you think, your body will follow. Whatever you think and say to your body will follow. All right? Never stop and never lose hope. And what's the goal? Ano man target mo dito? Anong goal mo sa pag-invite mo? Ito, to share hope and touch their lives. May nakalagay ba dyan to earn money? Because money will automatically follow you if you do your purpose. If you fulfill your purpose. Your purpose is to share hope, the health, the opportunity, the prosperity for everyone, and touch their lives. Never stop and never lose hope. Hindi ka pwedeng mag-lose hope kasi agent of hope ka. Paano ka maging agent of hope kung ikaw mismo wala ng hope? Tama? Tama eh, no? So ang goal mo, specific. Ang target mo is just to share. Hindi, wala dyan nakalagay na to make money. Walang nakalagay dyan magkaroon ng pay-in, no? Nakalagay dyan, no? To share hope and touch their lives. You'll never know kasi, halimbawa, yung kaibigan mo na in-invite mo, siya pala talaga naghahanap pala talaga siya ng opportunity. Siya pala yung ready na prospect. May tinatawag kasi tayong ready na. May tinatawag tayong right prospect. Sila yung mga ready na. Sila yung mga hinog na napipitasin na lang. Na kapag ka natagpuan mo yan, naku po, hindi ka mahirapan, promise. Paano ko nasabi yun? Naku po, na-experience na namin many times. Pag natagpuan namin ang tamang tao, walang mahabang usapan, pay in ka agad yan. Bakit? Kasi natagpuan mo na, hinog na, ipitas na lang eh. Alright? Use the form system. Pakitype nga po sa chat natin, form system. What is system? Simplified. Simplified na to para ito lang susundin natin. Ano yung form na yan? Okay? Sige nga po, chat natin dyan sa comment. What is that form? Marami kasi sa atin, no? Common mistake, no? Dahil sa sobrang excited siya. Banat na kagad, business na kagad. Ay, grabe. Oh, grabe, nababaliw na siya sa business, ano? Bali na, grabe. Kita niya, bilog-bilog na, bilog-bilog. Pera, yan. Excited na, ganyan. Tama? So, ang approach na kagad, business. Hindi man lang kinamusta yung kaibigan, yung kapamilya, kapatid, kapuso, kamag-anak. Dahil sa sobrang hype sa negosyo, no? Guys, hindi po ha. Huwag kang basta magpa-hype sa negosyo. Alright? Para tama yung approach mo. Para hindi ka magkamali. Walang problema na sobrang ma-excite ka. Walang problema po doon. Pero you have to use the form. Alright? And what is that form? Kamustahin mo man lang yung family mo. Kaya minsan may nababad trip sa'yo eh. Yung ang tagal-tagal mo nang hindi nakakausap yung kaibigan mo. Tapos nung nag-join ka sa gantong business, saka mo pinagtatawagan, tapos business na kagad ang entrada mo. Mababatrip eh, no? Mababatrip. Halimbawa, isang taon ka nang mayroon kang close friend, isang taon kayong hindi nagkita kasi nabisi ka, no? Nabisi ka sa business, ganyan. Tapos, alam mo yun, nung gusto mo siyang i-prospect, bigla mo siyang tinawagan, tapos wala na. Diretso ka, uy, friend, business na kagad ang kwento mo sa kanya. Mga musta ka man lang. You have to connect to your prospect para hindi ka mahirapan. At para naka-align ka sa purpose mo. Ang purpose mo, di ba, to share, to help, and not to make money. Kasi mararamdaman ng prospect mo kung ano yung motive mo eh. Oo. Mararamdaman yun. Kaya nga yung prospect mo minsan lumalayo sa'yo kasi ang feeling niya na parang kukunan mo siya ng pera. Dapat maramdaman niya yung concern mo sa kanya. Mga musta ka? Bro, kamusta ka na?
Kamusta nga pala yung ano mo, yung mga anak mo, kamusta family mo? Kamustahin mo family. Yun yun, no? OF, family. Huwag kang masyadong excited na banat ka kagad, business na kagad. Hindi mo lang yung pala, may sakit yung nanay, may sakit yung tatay. Yung pala, alam mo yun? Eh guys, pag nangamusta ka ng family, tama? Dapat sincere ha. Pakitype nga po dyan, sincere. Yung hindi yung pag nangangamusta ka ng para kang investigador. Di ba? Sincere yung pangangamusta. Yung maglalaan ka talaga ng ano, ng time makikamusta sa kanya. Mag-connect ka sa kanya. Kumusta yung family? Eh pag nagkwento yan, di ba? O ay, oo nga, ito nga si nanay na problema kami kasi si nanay Brad ano, lumala na yung diabetes ni nanay. Edi narinig mo yung salitang diabetes, o alam mo na kagad ng message mo. Pero wag ura-urada kagad na diabetes. Friend, diabetes. Ito, barley. Naku po. Huwag ganun. Huwag ka masyadong atat. Narinig mo lang diabetes, barley lang kagad ang banat mo. Diabetes, barley. Ha? Makipag-simpatya ka pa. Alam mo yun? As in talagang sincere kwentuhan sa kanya. Alright? Oh, nakamusta mo ang family, di ba? Oh, ano yung letter O? Oh, trabaho, occupation eh. Bro, kamusta dyan para sa kumpanya nyo? Kamusta dyan? Oh, kamusta naman yung trabaho natin, bro? Tama? Yung sincere na pangangamusta. Ito nga medyo ano nga, tagilid nga ngayon kasi nagko-cost-cutting nga kami ngayon. Yung dami ngayong ano, nagtatanggalan ngayon, ganyan. Kaya ang problema ako kasi baka hindi rin ako magtagal dito kasi ano, ayan, na-share niya pa sa'yo yung status niya ngayon sa trabaho niya. Tama? O alam mo na din ang message mo doon, di ba? Pero ayaw mo makipagkwentuhan. Huwag ka magmadali. Makipagkwentuhan ka. Tama? Connect ka dun sa prospect mo. O, di ba? Nakamusta mo yung occupation? O ano yung letter R? Recreation. Ano ba yung activities niya pag wala siyang paso? Pag after work niya, anong ginagawa niya? Kamustahin mo? Bro, pagka off mo, saan ka pala? Anong ano mo? Anong mga pinagkakabalahan mo? Ganun. At hindi yung scripted na para kami binabasa na alam mo yan, yung may babasahin kang, hindi ganun. Ang script po na binibigyan ng mga mentors, guide lang yan. Pero wag mo yan parang binabasa mo na ano, hindi ganun. Dapat galing sa puso mo yung pag-invite. Di ba? Alright? So, nakamusta mo na yung family, yung occupation, recreation, alam mo ang message mo. Message mo ay laging may concern. Ay bro, siya nga pala, yun, bago tayo maputol no sa dalawa, tinawagan mo no. Siya nga pala kasi nabanggit mo na ano no, yung si mother mo pala may diabetes. Bro, familiar ka na ba bro doon sa ano, sa barley? Narinig mo na ba 'yon, yung barley? Kasi maganda sa diabetes yung bro, baka makatulong sa mother mo. Ipa-try mo sa kanya. Alam mo yung ganon? Concern. Hindi. Ay, bro, narinig ko yung mother mo may diabetes. Naku, magbarley yan. Ito ano lang, 1,000 lang to, bro. Bili ka na. Wag ganun. Naku po, babatukan ka ng tropa mo eh. Binenta mo na kagad ng barley eh. Nakita nyo guys? Nakita nyo paano? Nakita nyo? Ha? Huwag kang ura-urada magbenta ng barley kasi nalaman mo may sakit kagad. Okay? Show you concern to your friend. Oh, malinaw po na tayo doon. Malinaw doon, ha? Okay, are you guys learning? Patype nga po dyan, I am learning. Alright? Okay, ha? Use the form, ha? Okay? Family, occupation, recreation, and message. So, ito yung mga strategies na ginagawa natin sa pag-i-invite, ano? Pwedeng direct ka. Direct. Halimbawa, meron kang friend na alam mo naman, kaya mo naman talaga siyang i-direct na invite. So, diretsuhin mo na siya. At saka especially sa mga sa mga mahilig mag-business talaga, mga business persons, no? Pwede mo talaga siyang invite na bro, alam ko mahilig ka sa negosyo eh. So, okay lang ba meet tayo? Meron akong share sa iyo ng magandang business model ngayon. Ganun. Baka lang magka-interest ka, no? Pag-usapan natin. So, para pag gusto mo, pagtulungan natin. Pag hindi naman, walang problema, bro. At least na-share ko sa iyo. Gets mo?
From the heart yun, ha? Wala kang binabasang script doon. Direct. Kaibigan mo eh. Confident ka. At alam niya na may isi-share ka. Huwag mong kikidnapin. Bro, tara magkita tayo. Basta magkita tayo. Tama? Tapos yung pala, anoan mo, representan mo. Hindi niya, wala siyang kalam-alam. Well, case-to-case basis naman kasi yan. Halimbawa, meron kang kaibigan talaga, napaka-negative sa negosyo. Case-to-case basis tawag doon. Pero see to it na kailangan na, alam mo yun, ikaw yung may full control of the conversation. Alright? So yun, direct. Especially sa mga negosyante, no? Direct ka mag-invite sa kanila. Pasama, especially, bawa, may tita ka, may tito ka, may kaibigan ka na sabihin nating mga, okay, yung magandang status sa buhay, ganyan, di ba? Mga supervisors, managers, maganda mga posisyon sa trabaho, mahilig sa business, successful sa buhay, ganyan, pwede ka magpasama. Tita, okay lang ba? Pasama naman ako sa iyo, tita, kasi may pupuntahan ako sa sa Sabado, doon sa office nung friend ko, tita, kasi meron silang orientation about sa business. Kasi ako, gusto ko na rin kasi mag-try mag-business ngayon eh. Kaya lang, syempre, bago lang ako, tita, gusto kong mapakinggan yung opinion mo. Kasi syempre, alam ko ikaw, okay na, di ba? Alam mo yung ganun, guys, ano nyo ba? Nagigets nyo ba? Paano yung approach, di ba? Tita, okay lang, pasama naman ako sa tita. Samahan mo ako, tita, kasi gusto ko na magbigyan mo ako ng advice yan, 'di ba? Doon sa titingnan kong business. Pasama, ayun mo. Ganoon, pasama. 'Di ba? Magpapasama ka lang. Ay, kaya lang hindi ako pwede niyan eh. Ganun ba, tita? Sige, gantong araw po, tita. Bigyan mo siya ng mga options. Gantong oras, tita, meron din po. Kasi iba-iba naman po yung schedule. So, alin ka po dito pwede, tita? Ganun, no? Walang kawala yun. Hindi ako pwede ng weekend eh. Pero pag weekend, after work mo, tita, or after office mo, or after busy ka dyan sa ginagawa, tita, after that, sa gabi ba, tita, pwede ka gantong oras? Alam mo yun? Binibigyan mo ng options yung invite mo. Pasama. Third party approach. Ito, isa sa mga effective din po ito, no? Ito yung parang indirect na tinatawag, no? Na yung kaibigan mo, na sa tingin mo talaga medyo skeptical sa business, so mag third party ka. Bro, baka may kilala ka pala ha na open magnegosyo, no? Kasi naghahanap kami ng ng makakasama sa bago naming project na ginagawa ngayon. Ang laki kasi ng potential eh. At least may 10,000 to 20,000 isang linggo na pwede maging part-time profit. Alam mo yung ganun? Part-time income, no? Baka naman may kilala ka. Di ba? So, ano mangyari doon? Ha? Baka naman pwede ako dyan. Ako lang. Di ba? Kasi hindi mo siya direktang in-invite. Especially kung mga skeptic yung prospect mo. Kung sa tingin mo, pwedeng third party. Indirect approach kung tawagin doon. House party naman. Ito, maganda dito, especially halimbawa kapag yung bang, ito, halimbawa, mayroon kang sa community mo, sa bahay mo, sa subdivision, etc. No? So, bagong sali ka ngayon sa IAM. Okay? Pwede ka magpa-house party. Tatawag ka sa mga friends mo. Oy, friend, meron lang akong konting Thanksgiving sa bahay. Mayroon tayong konting barbecue party, konting salo-salo lang kasi meron kasi akong in-open ng bagong business. So gusto ko lang meron lang konting salo-salo ganyan kasi Thanksgiving ko lang to kasi may bago akong business. All right? So punta sila doon, punta. Alam na ang gagawin mo doon. Siyempre pag pinapunta mo yung mga friends mo, dahil mga friends ko kayo, all right? Kasi gusto ko kayong i-share sa inyo yung bago kong business. Ito i-share ko na sa inyo. Di ba? Yun, house party. Invite mo din si mentor mo, magpatulong ka syempre, no? Mentor, tulungan mo ko kasi nagpatawag ako ng house party. Tulungan mo ako, mentor, ha? Yun. Yung mentor naman susuporta yan. Tutulong yan. Kung hindi available yung direct mentor mo, meron pang isang mentor, maraming pwedeng tumulong sa iyo. Especially pag bago ka, wag mo tong gawing solo, mag-isa, wag ganun. Magpasama ka sa mga mentor mo. Alright? Kasi matik yan, may mga tanong yan, baka hindi mo masagot. So, and then 3-feet rule. Ano ba yung 3-feet rule na yan? Ito yung makatabi mo lang, prospect mo na.
3 feet away from you. Makatabi mo sa, kung halimbawa, ikaw nagko-commute ka pa, kaway-kaway sa mga nagko-commute, no? I-maximize nyo po yan. Yung makatabi mo sa bus, sa jeep, sa pila, ayan, oh, makipagkwentuhan ka. Hindi naman, halimbawa, ang haba ng pila, hindi naman aalis sa pila yan. Alam mo yung gano'n? Bakit aalis yan? Eh, sayang yung slot niya, yung pila niya. Hindi aalis yan. Oh, wala magawa yan. Kwentuhan mo. Di ba? Makipagkilala ka. Okay? Makipagkilala ka lang muna. Kaway, saan po kayo? Ganyan. Di ba? Makipagkwentuhan ka muna. Makipagkaibigan ka. Okay? Make friends to strangers. Alright? Yan po yan. 3 feet rule. Ang tawag din natin yan, pusakalan. Mamusakal ka. Yan ang isang tatak ng tunay na networker. Yung kaya mong mamusakal, yung kaya mong kumausap ng hindi mo kaano-ano, hindi mo kakilala. Pag hindi mo pa nagagawa yan, medyo malayo ka pa. Okay? So, apply mo lang dito. SW3, next principle. Some will, some won't, so what? Next. Some will join you, yes. Some will not join you, yes. So what? Kung ayaw niya mag-join, edi next na. Ganun lang siya. I-apply mo lang ito, no? Ang problema kasi sa karamihan, ang expectation, lahat sasali. Hindi ganun. Lahat ng negosyo may rejection na tinatawag. Hindi lang nasa negosyo natin, ha? Kahit anong negosyo. Pumunta ka nga sa Jollibee, eh. Na good morning pa. Good morning, sir. Di ba? Hi, ma'am. Hi, sir. Welcome to Jollibee. Di ba? Tapos nang mamadali ka, yung pala, dudumi ka lang, dumiretso ka sa toilet, to. Nagpupo ka lang pala sa kanila, tapos paglabas mo, di ba, gumamit ka pa ng tissue, hugas kamay ng kamay doon, hindi ka naman bumili, tapos lumabas ka lang din. Anong sabi pa ng guard sa iyo ng crew? Thank you, sir, thank you, ma'am, please, come again. Ang saya-saya pa rin na. Eh, pumupo ka lang naman doon. Guys, in any business, there's rejection. Eh, kahit ka sa pag-ibig, may rejection din, eh, ha? Tama ba? Lahat ba na nanligaw sa'yo, sinagot mo? O lahat ba na niligawan mo, sinagot ka? May rejection. It's all about proper understanding. Okay? Proper understanding. Kaya ka kasi nahirapan, wrong expectation. Kakala mo lahat ng prospect mo sasali, hindi ganun. Kahit ito na ang pinakamaganda, meron pa rin ayaw na to, promise. So you have to manage your expectation. Kaya ka lang nahirapan kasi ang gusto mo lahat ng prospect sumali, pag ganun eh. Tama eh, ano? Di ba? Hindi lahat ng nag-aral, nakagraduate. Hindi lahat na nag-abroad, nakapag-abroad. Hindi lahat na nag-exam, nakapasa sa exam. Hindi lahat ng pumara sa jeep, huminto yung jeep or yung taxi. Lahat may rejection. Sa buhay ng tao, may rejection. Alright? You have to correct your expectation. Apply mo to. Simpleng-simple to, guys, no? Pero marami nakakalimot dito. SW3 lang palang kailangan. Some will join. Yes. Thank you, Lord. Some won't join. Alright? They will not join. That's the way it is. Accept the fact that that's the way it is. Yun talaga yun. Accept the fact. Huwag mong damdamin. Naku po. Yan kasi ang problema sa atin eh. Wala namang masyadong personalan. Alam mo yan, huwag mo masyadong personal. Bini-personal mo kasi eh. Dinadamdam mo yung ayaw sumali sa iyo eh. Inaaway mo pa eh, ha? Eh samantalang hindi pa talaga siya ready, eh, inaway mo. Tuloy, after 2 years, makikita mo, active. Sumali. Sa iba pa sumali. Kasi inaway mo eh. Nang ano kaya? Mo ha? Paalala dyan ha? Ang mga taga-ayang mo worldwide, mababait. Hindi na nga away ng mga prospects na hindi sumasali, ha? Okay? Presenting. Okay, nandito na tayo. Nasa pangatlo na tayo. Presenting or IVP. Napakaswerte po ng mga nakaabot sa ating online, no? Nung nag-pandemic po, no? Kasi hindi nyo na kailangan na laging lumabas, laging mag-present, laging ganyan. Kasi ganyan kami dati. Di ba? Pero ngayon, pwedeng online na lang. Di ba? Sino dito yung mga online babies natin? Yung sumali kayo na during the pandemic na, no? Noong online na lang. Ang swerte po ninyo. Alright? Pero ngayon, ano na, mix na ngayon. May online, may offline na ngayon, no? Okay? Executive prospects. Kapag ka ang prospect mo ay executive, kumbaga ito yung prospect mo, pang jade mo to, pang platinum mo to, pang gold mo to, ano dapat doon? Table talks, office, or coffee shops.
Okay? Ito yung imimit mo siya ng siya lang. Ipa-feel mo sa kanya na siya ay VIP. Yan. Kasi executive prospect mo yan eh. Pang jade mo yan eh. Pang platinum mo, pang gold mo yan eh. Huwag mong isama yan sa maramihan. 'Di ba? Dapat maramdaman niya na ano siya, VIP mo yan. O, 'di ba? Executive prospect mo yan eh. Table talk, set appointment. 'Di ba? Support your mentor, ABC rule. So, siyempre, magpapasama ka kay mentor. Mentor, kasama ko mentor ha. Kasi may prospect ako, pang jade kasi ito mentor eh. So, sabihin mo na kay mentor yung mga background niya. Tama, para alam na ni mentor. Mentor, ito yung background niya mentor, ganyan-ganyan. Tama, para si mentor may idea. Tama? Tapos, i-tee up mo si mentor ha. Huwag yung prospect yung, halimbawa, nagkita na kayo sa coffee shop. At saka may arrangement yan ha. Yung dapat, yung prospect mo facing the wall. Hindi siya facing the crowd. Kasi pag halimbawa, facing the crowd yan, ano yan, maraming tawag dito, distractions. Tama? Baka hindi makapag-focus dun sa pinipresent kasi marami siya nakikita, lakad dito, lakad doon, ganyan. So dapat nasa wall siya naka-face. Alright? Tapos i-tee up mo si mentor. Okay? Tapos syempre dapat lagi kang hindi dapat yung nalilate sa presentation. Ikaw dapat lagi nauuna. Tapos pag nandun na yung prospect, ibibida mo na ngayon si mentor mo. Ay friend, alam mo ba, napakaswerte mo kasi yung mentor ko, naku, napaka-busy ng mentor ko na yun. Kasi ang laki na ng team kasi ng mentor ko eh. Tsaka top millionaires ng company namin yun. Ang swerte mo, pinagbigyan tayo. O makinig ka ha, friend ha. Tapos mamaya, pag may tanong ka mamaya, friend, after ng presentation, discuss natin yan, no? Itong mentor ko, ang lupit na to kasi siya yung, ibida mo si mentor. Millionaire maker yung mentor ko. Napakagaling ng mentor ko, napakabait ng mentor ko, very supportive. Bida mo si mentor, bida mo, ha? Bida mo, tee up tawag dun. Para pagdating pa lang ng mentor, hindi pa nag-umpisa si mentor, closing na agad. Kasi nabida mo na si mentor. Make sure place is okay for business talks. As much as possible kasi mga coffee shop. Huwag yung mga executive prospect mo, in-invite mo sa karinderya, ha? In-invite mo sa 7-Eleven, doon kayo nag-present, ha? Mentor, may kape din naman sa 7-Eleven, doon na lang. Ha? Dapat yung location mo din, pang-executive din naman, di ba? Starbucks, ganyan, Coffee Bean, di ba? Kahit pa paano. Di ba? Yung maganda namang sabi ni mentor, coffee shop daw. Sige, may kape naman doon sa 7-Eleven, doon na lang. Guys, investment. Lahat ng itinatanim mo, investment will produce profits. Lahat ng tinatanim mo, may balik yan. At huwag naman si mentor pa magbabayad ng kape mo, ha? O, dapat si mentor nang tutulong sa iyo, pakapihin mo naman si mentor. Ha? Okay? Kasama yun sa investment mo. Lahat ng nilalagay mo, ini-invest mo, may malupit na balik yan. Yan ang tandaan mo palagi. Okay? Pagka naman associate mong prospect mo, yung sa tingin mo, pang copper lang siya, copper, bronze, or silver, yan, invite mo na yan sa mga group. Pwede na yon sa group IBP, no? Yung company IBP natin, Monday, Wednesday, and Saturday, 4 p.m., invite mo na doon. Support natin yung mga speaker. Ang lulupit po ng mga speaker natin dyan, no? Tapos, syempre, di ba, different teams, no? May mga iba't ibang mga IBP din po yan, daily, no? So, yun po, support natin. So, yun, pwede natin siyang isama doon, yung mga associate prospect, no? Malinaw po tayo doon? Are you guys learning? Alright? I-categorize mo ha yung prospect mo. Ito ba ay executive prospect ko or ito ba ay associate prospect ko? Pag executive prospect, dapat one-on-one to. Kahit sa Zoom yan, guys, ha? Kahit sa Zoom yan, schedule mo one-on-one yan. Pero pag associate prospects mo lang yan, okay lang yan sa group IBP, no? Okay? Malinaw tayo, ha? You will be able to present on your own if you will attend IBPs or shadow from talks often. Ibig sabihin, sa umpisa, okay lang talaga yan. Magpatulong ka kay mentor. Alright? Tapos ikaw naman, talaga nag-observe ka, talagang nakikinig ka talaga, no? At hindi yung nag-present si mentor, ikaw kung ano nung ginagawa mo, nagsiselfone ka, wag ganun, ha? Respect yon. Okay? Habang nagpe-present si mentor, ikaw, ang feeling mo din, para kang first-timer, na nakikinig ka talaga. Pero wag kang mag-butt in na ano mo yun, yung during presentation,
Oo nga, go, 'di ba? Sabi ko sa'yo, ang galing, 'di ba? Oh, ganun. Huwag ka naman gumaganon. Oh, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Oh, yan oh, may just for you. Yan yung sinasabi ko sa'yo, yung ganun yun. Ay, oh, ikaw na lang mag-present ng ano kay ha. Ito pa pinag-present mo, kung daldal ka pa ng daldal dyan eh ha. Ano mo na si mentor mag-present? Kasi bago ka pa nga lang eh. Oh, makinig ka lang din na para kang first timer. Oh, ganun na gada. Oh, di ba? Agree ka ganun. Makinig ka lang. Huwag naman ikaw pa yung number one nagtatanong. Middle the presentation, huwag ganun. Ang tanungan after the presentation. Kasi minsan may tanong at the middle na yung sagot nandun sa last. Okay? Kaya ikaw pa mismo magtatanong kay mentor, tanungin mo after the presentation. Ha? Okay? O, lagi ka lang makinig, mag-observe, makinig. Alam mo ba guys, alam niyo po sa presentation, magugulat ka, promise magugulat ka. Lagi kang manood, makinig, mag-observe. Paulit-ulit lang, araw-arawin mo yan. Magugulat ka. Alam mo na, ang malupit yan, memorize mo pa. Guys, na-witness ko yan. Ako mismo, no, paano ko na-memorize ang I Am Worldwide? Paano ko na-master yan? Araw-araw ba naman eh? Unconsciously, na-perfect mo na siya. Na-master mo na siya. Pansinin mo, merong kanta. Araw-arawin mong pakinggan. Dahil mo, team song mo. O, sige, punta muna tayo, commercial break. Team song. Anong team song nyo dyan, mentor? O, sige. Yung team song mo nga, hindi mo nga minemorize yan eh. Pero lagi mong pinapakinggan eh, ha? Na-memorize mo, ha? Sige nga, commercial break. Ano ba yung mga team song dyan, mentor? Sige nga. Baka alam nating kantahin, makakanta ko pa para sa'yo. May ganun eh. Ha? Sige. Para siyang ganun. Para ikaw, madali ka lang matuto mag-present, what you need to do is listen, observe, watch, listen, and learn. Every single day. Magugulat ka na lang, alam mo na siya. Master mo na siya. Promise. Parang kanta nga yan eh. Hindi mo alam ang lyrics ng song. Araw-arawin mo ba naman pakinggan, team song mo eh. Foolish heart. Ano pa? Ano tong Sa'yo Lamang, mentor? Anong kanta to? Your Song by Parokya. Ngayon, lumabas ang mga team song, Honestly, si Mentor Ani, tama ba yung honestly? Forever young, I want to be forever. Ano daw? Pusong Bato, si Mentor Kirian. Ano ngayon? Pusong Bato. Nakalimutan ko tuloy Pusong Bato. Cold Summer Night, no? Talagang astig yung mga team song nyo, Top of the World, Mentor Jonah, Bahay Kubo, yun ang malupit. Mentor Baby Ignacio, palitan na daw po natin yung Bahay Kubo. Dapat daw gawin po natin Bahay Mansyon. Ayan. Bahay Mansyon, may swimming pool, 5 ang parking. Yeah! May Corvette, Ferrari at Lambo. Yun, 5-story, may elevator. Yeah. Mayroon pang escalator. Yun ang bahay mo, mentor. Di ba? Yan ang bahay, di ba? Yung bahay ko po, gawin na natin bahay mansyon. Di ba? Love ko ang song mo, mentor. Mentor Lynn Rose. Hi, meds. Ayan. Endless love. My endless love. Yeah. Parang parang nagkakaraoke lang tayo dito, Two hearts that beat as one. You know? Kumanta na lang si mentor eh. Okay, are you guys learning? No? Kailangan mo lang araw-arawin. Mentor, wag mo kasing iasa lang lahat kay mentor. Si mentor kasi magaling talaga. Siya na lang lahat. Siya na. Hindi pwedeng ganun. Wag mong laspagin mentor mo. Napapagod din yan. At pag si mentor mo lang lagi nagsasalita, edi siya yung lalong gumagaling. Siya yung lalong nagiging master. O ikaw. Edi wala na. Pag walang mentor, hindi ka na makagalaw. Tama? The secret, hindi na secret.
Nandun na eh. Araw-arawin mong gawin. Oo. O para sa mga hindi pa marunong mag-IBP dyan, mag-present, paano ba mentor gumaling sa mag-present? Paano ba gumaling mag-present? Araw-arawin mo. Yun lang, period. Ewan ko lang pag hindi ka gumaling dyan. Kaya hindi ka gumagaling, installment kaya, installment eh ha, nag-present ka ngayon, intro ya, intro, nag-host ka ya, tapos next month na ulit eh. Paano kang gagaling nun eh? Tama. Ngayong buwan intro, next month, ang ginawa mo naman, nag-present ka product. Araw-aramin mo, parang gumaling ka, para ma-master mo. Tama, di ba? Magugulat ka kasi niyan eh. Magugulat ka. Oh, parang mabibilib ka nga sa sarili mo eh. Paano ko na-memorize to? Oh, promise. Araw-arawin mo. Yung 13 ways of earning, kaya mo isa-isahin yun, promise. Na unconsciously. Na hindi mo naman minimemorize, pero dahil araw-arawin mo siya, magugulat ko, grabe, alam ko lahat to. Oh, di ba? Yun po yun. Ganun. Alright? Ayan. So, ano pa? Every master was once a beginner or a disaster. Start to be great. Big pong sabihin, the key is just to start. Start mo lang. Umpisan mo lang. Ganun lang kasimple. Okay, punta na tayo sa closing. Pakitype nga po dyan sa comment natin. Closing. Yan, okay. Closing na tayo. Don't be afraid to ask questions to find out if the person will join or not. Iyan ang problema. Ito yung malapit na. This is the common problem, no? Maraming, grabe, ang lupit na magpresento, ang lupit. Nakakalimutan magtanong ng pang-closing. Nakakalimutan kasi nahiya siya. Kasi baka feeling niya kasi kukunan ko siyang pera, mentor. Baka kasi feeling niya, pagpirahan ko siya. Hala ka, hindi ganun. Baka naman kasi yun ang iniisip mo. Kaya yun ang iniisip mo. Ang closing, simply ask question. Halimbawa, nakatapos ka na mag-present, tatanong ka lang. O, halimbawa si Raymond, tinanong mo ngayon. Friend, Raymond, ayan. Kamusta? How's the presentation? Kamusta naman yung presentation? Di ba? Imposibleng sasabi siya pangit. Guys, wala pa ako na-encounter na presentan ko na ang sinabi sa akin pangit. Kayo ba may napresenta na kayo na nung pagkatapos mo ma-present ng buo yung presentation mo, tapos sinabihan kang pangit yan? Siguro ano siya, baka tulog yun, tulog. O kaya bingi yun. O, wala naintindihan yun, kaya pangit ang sinabi niya. Kasi kung nakinig siya ng presentation, as in, grabe. Ang ganda-ganda yan. Maganda ang feedback niyan. Okay? So, huwag kang magano. At huwag mo ring tatanungin na ganito. Nagustuhan mo ba? Maganda ba? Nagustuhan mo ba? Maganda ba? O hindi ganun. Okay? I-assume mo na. I-assume mo na na nagustuhan niya. I-assume mo na na nagandahan siya. Ang tanong mo na lang, friend, doon sa mga packages, no? Yan. Ano doon yung pinakamaganda sa tingin mo? Ang tanong ha, ano ang pinakamaganda? Kasi pag sumagot siya na, tinanong mo anong pinakamaganda? Ang sinagot niya, copper. O, hindi niya naintindihan yung business. Para sa akin, friend, pinakamaganda din yung copper. Yun ba yung 5-6? Hindi ba ako magiging Bombay niyan, friend? Bombay daw eh, no? O, hindi niya naintindihan yung presentation mo. Balik ka from the top. O, rewind. Okay? Pero pag sinabi niya, Fred, maganda yung jade. Yung platinum okay din, pero jade talaga maganda. Yung, ibig sabihin, naintindihan niya yung presentation mo. Ang tanong na lang, yan, kailan mo gusto mag-start? Yan, ganun na kaagad. Ngayon ba, friend, o mamaya na lang gabi? May oras pa naman ngayon, no? Di ba? Yun na lang ang usapan ninyo. Wala na yung gaganda pangit, wala nang ganun-ganon. Ang usapan na lang kailan at anong package. Okay? Know the answers to objections. Okay? Guys, ganito pag may objections, don't take it personally as negative questions from the prospects or clients. Ang objections po ay clarifications lang yun. May gusto lang siyang i-clarify. Hindi po negative yon ha.
Huwag mong isipin na nag-o-object siya, nagtatanong siya, ang feeling mo negative na siya, hindi po. Kaya ikaw dapat kalmado ka. Hindi yung para nakikipagtalo ka, nakikipag-argue ka ha. Wala. Halimbawa, ito yung objection niya. Maganda naman yan eh. Kaya lang talaga wala akong cash eh. Okay? Paano yan if wala kasi akong ma-refer? Hindi ko naman kasi linya yan eh. Pero maganda naman talaga siya. Kaya lang hindi ko kasi linya yan eh. Sige friend, pag-isipan ko. Tama? Yan yung mga common objections. No, paano mo sagutin yan? Pag wala akong cash, friend, sorry wala akong cash. Pero gusto ko, maganda siya. Gusto ko talaga siya. Pero wala akong cash kasi eh. Hay nako, friend. May solution tayo dyan. Pwede naman credit card, no? Di ba? You can pay in card, no? Di ba? Educate mo pa siya, friend. Alam mo ba? Alam mo, na-realize ko nung nasa negosyo na akong ganito, no? Meron palang dalawang klase ng pangungutang. May tinatawag palang bad debt at good debt. Yan. Share ko sa iyo, friend, ha? Kasi ang alam ko kasi yung dati pag nangutang, negative na kagad. Kala ko talaga pag nangungutang, bad debt na talaga yun. Hindi pala. Yung bad debt pala, friend, yun pala yung utang tayo ng utang, tapos kung ano lang mga binibili natin sa utang natin, nangutang tayo, pambili ng appliances, pambili ng gadgets, nangutang tayo, panghanda, pang-celebrate ng birthday, etc. Nangutang tayo na napunta lang sa mga gastusin natin, liabilities. Bad debt pala yun. Pero sa negosyo pala, may tinatawag na good debt. Yung good debt, ito yung maayos na pangungutang, mabuti, maganda. Na pag tayo nangutang pala, ilalagay natin sa negosyo at yung negosyo pwedeng lumago yung pera, pwedeng mag-produce ng income. Ang tawag pala doon, good debt. Yun pala yun, friend. Naturuan mo pa. Kasi maraming tao yung credit card ginagamit lang sa liability expense. Pag sinabing liability expense, yung ginagastusan na walang bumabalik na income. Good news sa atin, pwede magbayad ng credit card. Matuturuan mo pa siya ng financial literacy, good debt. Nangutang siya, pero, tignan mo nilagay niya sa business na magpuproduce ng income, bayad si utang. Ang malupit niyan, pag credit card, next month pa ang billing niyan. O may isang buwan ka pang allowance. E di mag-just for you na siya ng isang buwan, bayad na kagad utang niya. Mag-give me 5 na siya ng isang buwan, tama? Bayad utang niya, wala pang interest. Ganun po ang credit card Nagkaka-interest lang ang credit card pag hindi mo binayaran yung full outstanding balance mo. Alright? Okay? Klaro tayo doon So, walang masama mangutang. Basta't gamitin sa negosyo. Ayan. Paano if wala akong ma-refer? Hay nako, friend. Imposibleng wala kang ma-refer, no? Ang dami-dami mong kaibigan, kakilala, kaibigan. Naku, ang dami-dami niyan. Imposibleng wala kang ma-refer. Ikaw talaga, friend, no? Tama. So, dun pa lang, na-correct mo na yung objection niya sa mind niya na akala niya wala siyang ma-refer. Na-correct mo na siya. Hay nako, hindi ako maniwala sa'yo. May yung ate mo, yung kuya mo, yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo, i-refer mo yan. Meron. Dito naman, apat lang or 5. Kung naka-silver ka, 5 lang kailangan mo. Bawi ka agad kapital mo, makikita pa. Di ba? Alam mo yung ganon? On the spot pa lang, makorek mo na kagad yung mindset niya na wala siyang ma-refer. Tama? Hindi ko linya yan eh. Friend, nako. Alam mo ba? Okay? Feel, felt, found. Alam mo, parehas tayo. Ganyan din ako dati. Feel. Nagigets nyo guys? Nagigets nyo? Feel the objection. Friend, alam mo, parehas tayo. Ganyan din ako. Akala ko dati. Ganun, no? Ramdamin mo siya. Okay? Akala ko din hindi ko kayang gawin kasi hindi ko rin yan linya. Kasi ano ba na alam ko dyan? Katala ba ako? Teacher ako by profession. Anong alam ko sa ganyan? Teacher ako. Di ba? Wala naman akong pinag-aralan ng ganyan, sales and marketing, benta-benta, or that business. Wala akong pinag-aralan. Hindi ko linya yan, friend. Paras tayo, ganyan din ako dati. Akala ko talaga hindi ko kayang matutunan or mapag-aralan. Pero, I found out, pwede pala. Kaya naman palang aralin. At mas madali pa siya. Hindi mo kailangang mag-graduate ng 4 na taon dito para matuto to. Hindi mo kailangan ng 4 na taon para pag-aralan tong business. Kaya pala, kahit nga 4 weeks lang less than a month, kaya mo matutunan yung business. Madali lang pala siya. Alright? Are you guys learning? Patype naman po dyan sa ating chat. I am learning, yes. Pag-iisipan ko, ayan.
Hay nako friend, pag-iisipan ko, ganyan din ako dati. Kaya lang na-realize ko, guys, indirect ha, indirect. Huwag siya yung titirahin mo ha. Na-realize ko, gagamitin mo example yung sarili mo. Na-realize ko, friend, nako, sabi ko, oo nga no, hindi naman ako kikita kung puro analyze lang ako ng analyze. Mapaparalyze pa ako. Isang taon kong pag-isipan, hindi naman ako kikita ng isang taon. Kaya nag-take action ako, friend. Ganun. Tama? In-example mo yung sarili mo. Okay? Nagets niyo ba kung paano niyo i-handle yung objections? Okay? Push. OTS. On the spot. Push mo. Kasi napakaganda ng pinipresent mo. I-push mo. Guys, ganito siya, no? Pag naintindihan niya kasi, matik talaga yan. Matik yan, mapipayin yan. Kasi naintindihan niya eh. Pag naintindihan niya na malaki ang pwedeng maging benefits niya from this opportunity, gagawa at gagawa ng paraan yan. Selling is not about forcing, so hindi mo siya kailangan puwersahin, hindi tayo kailangan mag-hard selling po dito. It's all about sharing what you believe. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Alright? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? That is what you're sharing to your prospect. Naniniwala ka na ang barley po natin makakatulong sa kanya, magiging magandang kalusugan niya. Naniniwala ka ng opportunity na to, pwede makatulong sa kanyang kabuhayan, nakakatulong sa buong family niya at siya din makatulong sa kapwa niya. Tama? To become healthier and wealthier, that is your belief. So you have to sell that belief, share that belief. And when you do that, the sales will follow. Yung benta, yung income will follow. Again, purpose first. Then money will follow. All right? Okay, klaro tayo dun ha? So help your mentor to close the deal. Hindi palibasa si mentor magaling mag-close, hinayaan mo na lahat siya. Siya na nga nag-present, siya pa mag-close, siya pa lahat. Dapat doon ka na e-eksena ngayon, doon after the presentation. 'Di ba? Magsi-share ka ngayon ng own testimony mo. Friend, alam mo, talagang grabe, ang ganda talaga niyan. Ang ganda talaga ng barley, friend. Subok na subok ko na 'yan. Tsaka ang dami ko nang na-experience talaga na yung isang friend ko ganito na i-share ko din yung barley, ang ganda ng feedback niya. Kaya i-share, magkwento ka na kasi yan na yun eh. That's the time na pagtulungan niyo ng mentor mo yung i-close. Prepare application form. Yan na. Siyempre ito pag one-on-one yan, no? Pero pag ngayon Zoom na lang naman, so wala na yan ganyan, no? Never say think it over a while. Ikaw pa yung magsasabi, sige friend, pag-isipan mo na muna ha. Hindi ganun. Di mga objection na nga yun na kanina na pag sinabi niyang pag-iisipan ko, alam mo na yung sagot. Tapos ito, sasabihin mo, sige, basta pag naisip mo na, sabihan mo lang ako ha, pag-isipan mo mabuti. Hindi ganun. We are leading them. We are sharing, we are teaching them how to decide. We are helping them how to decide. Be aggressive on the spot. 24 to 48 hours rule. Yung excited, kasi guys, excited kasi yan eh. Sa totoo lang. So, kailangan keep the excitement sa kanila, no? Alright? And so, sa mga closing tips, ito siya, yung assumptive. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung ramdamin mo na. May assumption ka na sa kanya na gusto niya na. Okay? Na tatanungin mo na lang kailan niya gusto mag-start. Alright? Tapos, ayan yung one leg closing. Yung one leg na closing. Na dun mo, alam mo, sobrang effective to sa akin eh. Alam mo, friend, alam mo, ang dami kong prospects. Pwede mo pang ipakita yung listahan ng prospects mo eh. Alam mo, ang dami nito. Tapos ikaw yung kausap ko ngayon. Pag ikaw yung sumali ngayon, friend, yung ibang kausap ko bukas, under mo na sila. Oo, ganun siya. Di ba ang ganda? Ganun kaganda yung sistema ng I Am Worldwide kasi nga one leg or one account policy lang dito. Yung mga succeeding members na papasok na makukuha ko dito, automatically magiging under mo naman sila kasi ikaw yung pinaka-latest eh. Tama? At tayo lang po sa kultura ng I Am Worldwide, tayo lang may ganyan. Okay? Kasi sa iba walang ganun. Kasi multiple account sa iba. No? Cut off closing. Ayan. Ang cut off natin, friends, sa Monday, yun, ngayon pa lang, pwede ka na mag-refer para pagdating ng cut off, may income ka na kaagad, di ba? Ayan, down payment. Pwede rin yun. Friend, ganito, basta huwag lang masyadong matagal. Halimbawa, sige friend, para ma-reserve mo yung slot mo, pwede ka na mag-down ngayon kahit kalahati, tapos, basta 1 week lang or 3 days ko lang to pwedeng ma-hold pagka hindi mo na ibigay yung full payment mo, bibigay ko tong slot sa iba. Okay, alam mo yung ganon? So,
effective din yun. Calendar closing. Yan, pakita mo kalendaryo mo. Eto, dami kong kausap. Ayan, lahat yan sila. Oh, pag ikaw hindi ka sumali ngayon, yan, lahat ng yan, pag nasumali sila, ikaw yung nasa ilalim niyan. O, saan mo gusto? Ilalim o sa ibabaw? Ganun. Okay, follow up na tayo. Malapit na tayo matapos, guys. Alright, so follow up. Ayan, so, ang gawin niyo po doon, okay, add them on Facebook. Your FB post is already a follow-up. So, para po doon sa mga bago natin, napanoorin niyo po yung training ng Facebook Lift para matinan niyo po, matutunan niyo paano po ayusin yung Facebook po ninyo, no? Ayan. List them all in your prospect list, syempre, no? And be excited always. Your mindset excited ka na matutulungan sila at hindi yung pipirahan. Alright? Excited na matulungan at hindi pipirahan. Invite them to attend trainings and events. Okay? Especially kahit hindi pa sa sumasali, no? Invite mo ulit sa mga trainings, sa mga events natin, no? Invite mo sila. Kasi mayroon pong lalong sumasali because of that. Naka-attend ng event, naka-attend ng training. Ayun, mas lalong nag-push na, sige, gagawin ko ng paraan, makakasali na ako. Don't wait up for them, just continue to invite. Ibig sabihin, pag meron kang pina-follow up, wag na lang iasa lahat doon sa follow up na yon. Wala ka ng bagong prospect, hindi pwedeng ganun. Dapat may lagi kang bagong prospect, ha? Aside from may mga bago kang pina-follow up, may panibago ka ulit prospect na ini-invite. Cycle kasi yan, continuous yan. Alright? Be an agent of hope. Okay? Sabi dito, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Guys, the reason why we are doing this business as agents of hope, because we are sharing the love of God in our life. We are sharing the love to a lot of people na pwede nating ma-share yung love natin by sharing the hope that we have in I Am Worldwide. And ito yung gusto natin ma-practice, no? Because love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Grabe, ganyan ka-powerful ang love. So because we love God, and so we have to love people. You cannot love God and hate your neighbor or hate your brothers or sister. If you love God, and so you love people. All right? So, guys, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Meaning, tandaan mo palagi, every time you're doing the business, sharing the business, inviting people, prospecting, presenting the business, follow up, closing. Guys, every time you're doing the business, guys, you're doing it for the Lord. You are doing it for the glory of God. You are doing it, okay, to give glory to the one who is actually giving us the power to produce wealth. Because in our business, we can literally produce wealth in this business. But always remember that it is He who gave us the power to produce wealth, and that is our Lord Jesus. Amen? So, kahit nahirapan ka, guys, tandaan mo to. Ginagawa mo ang negosyong ito, ang tanging piniplease mo lamang ay ang ating Diyos, si God, at hindi yung tao. Meron mga taong hindi maniwala sa iyo, may magre-reject sa iyo, at kahit sino pa yan, mga tao na pipigil sa iyo. Alright? Marami talaga. Marami mga discouragers, marami mga dream stealers, marami dyan. Okay? Pero tandaan mo, you are planted in here, you will grow in here because you will serve and help a lot of people through I Am Worldwide. So what's the secret? Each day, start it with a grateful heart. Alright? Ibig pong sabihin, every day, start your day with gratitude, thankfulness. Alright? Para the whole day, grabe, victorious yung araw mo. Okay? Soon, okay? When all is well, pag okay na lahat, you're going to look back in this period of your life and be glad that you never gave up. Okay? Hindi madali magpayaman. Hindi madali yumaman. Pero, masasabi mo, pag hindi ka nag-give up, worth it ang lahat. Sulit. Worth it po.
na hindi ka nag-give up. Alright? Dahil naging ready ka na. Naging matured ka na. You are ready to become the best manager of the wealth that is provided for you by our God, the Creator. Because that is our main job, to manage. Bibigyan tayo ng maraming pera ng Diyos para i-manage natin. So hinahanda niya tayo, nire-ready niya tayo because that will surely come. Darating yung time talaga, ang dami mo ng pera. Kailangan maging ready ka doon. Kailangan, okay, maging ready yung heart mo. At hindi mo maging Diyos ang pera. Hindi ka masisilaw sa pera. Money will always be your slave and not your master. Always remember that you are the master and money is just your slave, not the other way around. All right? So with that, thank you and God bless you more. Congratulations everyone sa lahat po na nakapakinig ng training po na to. Alam ko po na mayroon ka dito na gusto pang i-share po ito sa mga hindi naka-attend ng training po na to. All right? Please share. Okay, pwede namang ma-replay po ito. So thank you so much guys. I hope nakatulong po yung konti po nating na-share ngayon. And God bless you all. So okay lang ba? Pag-pray ko po kayo. Closing prayer lang tayo. Samahan niyo po ako sa isang closing prayer. All right? Dear Heavenly Father, thank you so much Panginoon sa bago pong pinigay niyo po sa amin the fresh wisdom from you Lord, understanding Panginoon, realization Lord God, message, knowledge Lord. Maraming salamat po Panginoon because we know na ito po ang siyang mananalaytay sa aming buhay, Panginoon, bilang mga agents of hope na, Lord, yung word mo sa amin, Panginoon, as agents of hope na makatulong kami sa maraming tao, Panginoon, na gagamitin mo kami, Lord, as channel of your blessings, a channel of your love, a channel of your hope, your abundance, Lord God, your prosperity, Lord God. Well, Lord, we thank you so much. Lord, I pray, lahat po na nakikinig po ngayon, Lord, I pray, Lord God, na lahat po na nakikinig ngayon, Lord, lahat po na to, binigyan niyo sila ng vision, binigyan niyo kami, Panginoon, ng vision, Panginoon. Ito yung pinakita mo sa amin this month, pinakita mo sa amin this year, pinakita mo sa amin in the next 5 years, Lord God. So, Lord, I pray and I claim in Jesus' name, Lord, as what you have said in your word in Mark 11:24, na sinabi niyo po, Panginoon, na ask, believe, and we shall receive. Whatever we ask for in prayer, we believe that we received it, Lord. And so, Lord, we thank you so much. We receive it in faith, Lord God, na kahit ano man po ito, mayroon po dito, Lord, na bigyan niyo po ng vision na magkakaroon siya ng kanyang first car niya po. Meron dito po sports car, meron dito sports car, meron dito house and lot, meron dito bagong travel, bagong 6 digits income, million income, Lord God. Lord, ang dami po, Lord. So, Lord, we claim in Jesus' name, Lord. We thank you so much, Lord God, and we just want to put you in the center of our life, in our business, Lord God, because we just want to glorify your name in what you're doing, Lord. So, Lord, we just want to bring back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, amen and amen. All right. So, maraming salamat, guys. Okay lang, papicture ako sa inyo. Yan, papicture ako sa inyo. Thank you. Ayan. So, all right. So, thank you, guys. Bye-bye. That's all for now. God bless everyone. What is our goal? What is our objective? Can we even do this? Can we really be successful? What is our purpose? Will you keep doubting yourself? We want to change the world one person at a time through love, hope, and faith. Or will you take the leap of faith? I am significant. I am unrivaled. I am worldwide. We believe deep down that God only is I am worldwide was sent. It is God's driven. Kung iisipin mo yung mga nangyayari sa atin ngayon, kung aminin
What keeps you going? What drives you? I am is. First class, genuine, Phenomenal, charitable, limitless.